Kritikal ang isang bata sa Quezon City matapos bugbugin at hampasin ng bato sa ulo. Ang suspect napikon daw sa bata na kasama ng iba pang mga menor de edad na nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Samantala, ilang kabataan naman ang namataang pinaglalaruan ng mga konkretong signage at nambabato pa ng CCTV camera. May report si Cesar Apolinario. Duguan, putok ang labi at may sugat sa ulo. Ito ang sinapit ng 8 anyos na naglalako ng kakanin sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Matapos siyang bugbugin at hampasin ng malalaking tipak ng bato. Ang paslit agaw buhay ngayon sa pagamutan. Ang reklamo lang sa amin, meron daw pinapatay na bata. Tapos yung bata medyo naghihingalo na. Nangyari ang pananakit sa mismong Central Island. Kaya nahirapan sa pag-rescue ang mga tanod at volunteer. Ang grupo ng kabataang ito makikita pang tumawid mula sa island. Mga kasamahan daw sila ng biktima na kahit delikado, nakipagpatintero sa mga sasakyan para lang makalayo sa suspect. Yung hinahampas niya na ng bato, walang umawat. Wala po. Nandun po sila sa island eh. Natitinda po siya ng kalamay, tapos inasar niya ng bao-bao, tapos sinabol siya sa tawid, naabutan siya, tapos yung gantong kalaking bato, inampas po sa ulo. Isang barangay volunteer ang nakakita sa paulit-ulit na paghampas ng suspect sa ulo at mukha ng biktima. Siya na rin ang nakahuli sa suspect. Bagsak po, hinampas niya sa mukha. Kasi yung pagkakita niya sa akin, tumakbo na pong gano'n. Tapos tinawag ko na po yung mga kasamahan ko, dudukot pa lang po siya. Patalim, okay. Naawakan niyo na. Ang sinasabing nanakit daw sa bata, ang 32 anyos sa si Rogelio Marcena. Hindi naman niya itinanggi ang kanyang ginawa, pero ang paslit daw ang nagsimula ng gulo. O anong ginawa nila sa'yo? Tinira nga ako, pinagbabato ko. Lumaba ako dahil titirahan ako. Yung mga ganyan, mabotong Bato-bato. O tapos? Lumaba na ako. Na-recover sa crime scene ang 3 malalaking tipak ng batong may mantsa pa ng dugo. Nabawi rin kay Marcena ang isang patalim. Maliban sa illegal possession of bladed weapon, posibleng maharap sa kasong frustrated murder at child abuse ang suspect. Kinahapunan, pinadampot ng kapitan ng barangay ang lahat ng palaboy sa lugar. 10 bata ang kanilang nahuli. Isa sa kanila, kaanak pa ng biktima. Halos lahat ng barangay ang problema, yung mga kabataan natin na hindi hinahanap. Kung may magulang man, talagang pinababayaan na. Yung mga magulang na pabaya sa anak, ang pakiusap ko, huwag nilang pabayaan. Kasi kawawa naman, masisira yung mga kinabukasan nila. Sa Old Sauy Road naman sa Quezon City pa rin, nahuli kam ang ilang batang iniharang ang 2 konkretong signage sa daan at binabato ang CCTV camera. Nagpulasan lang ang mga bata nang may dumaang mobil ng tanod sa lugar. Napag-alam ang kagrupo nila ang tinaguriang Gagamboys na tirador daw ng mga kable ng CCTV. Nakunan din ang video ang panunungkit ng isang lalaki na mga kable gamit lang ang tangkay ng payong. Miyembro umano siya ng grupo. Nang lumaylay na ang mga kable, pinutol ito gamit ang pliers. Nag-spark pa ang wire bago tuluyang nawala ang recording. Nahuli naman ang suspect na umano'y leader ng Gagamboys na nakilalang si Roberto Serena. Na-recover sa kanya ang mga kable ng CCTV. Wala siya noong pahayag pero kinasuhan siya ng theft. Patuloy pa rin hinahanap ang kanyang mga kasabwat. Ang mga insidenteng gaya nito na kinasasangkutan ng mga kabataan, sakop sa isinusulong na Lowering Age of Criminal Liability Bill na pasado na sa ikalawang pagbasa. Sa Mayo, nakatakdang pagdebatihan ng panukala kasabay ng pagbabalik ng death penalty. Sa oras na maging ganap na batas, imbis na 15 anyos, ibababa ng hanggang 9 anyos ang edad ng pwedeng papanagutin sa batas. Pero ngayon pa lang, ilang mambabatas at grupo na ang tutol dito. Cesar Apolinario, GMA News.